Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Let us joyfully celebrate the solemnity of the most holy body and blood of Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kahit sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mahal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow down and let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere
the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Melchizedek, king and priest, offers bread and wine while blessing Abraham. Melchizedek prefigures the Lord Jesus, our eternal high priest, who offers and gives himself in the form of bread and wine. A reading from the book of Genesis. In those days, Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. And being a priest of God Most High, he blessed Abraham with these words: Blessed be Abram by God Most High, the creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, who delivered your foes into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. The word of the Lord. Thanks be to God. You are a priest forever in the line of Melchizedek. You are a priest forever in the line of Melchizedek. The Lord said to my Lord, Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. You are a priest forever in the line of Melchizedek. The scepter of your power the Lord will stretch forth from Zion. Rule in the midst of your enemies. You are a priest forever in the line of Melchizedek. Yours is princely power in the day of your birth, in holy splendor. Before the day star, like the dew, I have begotten you. You are a priest forever in the line of Melchizedek. The Lord has sworn, and he will not repent. You are the priest forever, according to the order of Melchizedek. You are a priest forever in the line of Melchizedek. St. Paul reminds the Corinthians about the mystery that takes place during their Eucharistic celebration. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed on to you. That the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, This is my body that is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit.
A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured. As the day was drawing to a close, the 12 approached him and said, "Dismiss the crowd, so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions, for we are in a deserted place here." He said to them, "Give them some food yourselves." They replied, "5 loaves and 2 fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people." Now the men there numbered about 5,000. Then he said to his disciples, "Have them sit down in groups of about 50. They did so and made them all sit down. Then, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied, and when the leftover fragments were picked up, they filled 12 wicker baskets. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung hindi problema ang pera sa inyo, money, paper only, ano kaya ang idadagdag o ilalagay ninyo sa listahan ng inyong dream menu? Sigurado ako, isa sa mga mamahaling pagkain na ito. Halimbawa, yung authentic Kobe beef or Wagyu beef ng Japan na nagkakahalaga ng mga $50 or 2,700 pesos. 1 ounce lang yon, mga 28 grams. Parang ganito lang. Akalain mo, ganito lang kakonti. 2,800. Yan lang ang bigat yan. Isang lapangan lang yan. Masarap kasi. O halimbawa din yung slide please, sorry. Yung susunod, sorry. Yung white truffles na yan na nakikita lang sa mga liblib na rehiyon sa Italia, Slovenia, and Croatia. Alam niyo ba, halaga yan na kung minsan ay nilalagay lang sa pasta, toppings ng pasta. Nagkakahalaga lang naman yan ng $400. 23,000 pesos. Akalain mo yun? Mas matindi ito. Beluga caviar. Ito ay itlog ng isang rare na isda. Kaya ang kanyang presyo, 1 ounce lang, nagkakahalaga ng $800. 45,000 pesos? Grabe! Kaya kung meron ka niyan, tapos may pusa ka, kinain, ay, baka kahit pet lover ka, masaktan may pusa mo. Kunyari ka pa, minsan tuyo lang yung kinakain ng pusa mo, galit na galit, kung makahampas ka. Makita mo yung pusa mo, parang nakairap sa yung ganun. Ako magsasalita lang, ang sasabihin ay ganito, tuyo lang ang kinuha ko, kung makahampas, parang lechong manok naman. Ibabagay niyo yung reaksyon ninyo, ha? Sa ulam na kinukuha sa inyo. Mga kapatid, tayo sa misa, obviously, ay kumakain. At ang kinakain natin dito ay maliit lang. Wala pa sigurong 1 gram. Wala pang lasa, hindi pa masarap. Isa nga, nabibitin pa tayo eh. Nagkukulang pa kami ng pagbibigay sa inyo. Pero kumpara sa lahat ng pinakamasarap, sa lahat ng pinakamahalaga or expensive na pagkain, iba ito. Wala nang mas hahalaga pa dito. Sapagkat ang tatanggapin at tinatanggap natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pang bayad. Kung bakit
hindi tayo yata excited na matanggap. Wala namang paring tinatandaan kung sino hindi nagbibigay sa kolekta and then later on, pag pumila, hindi bibigyan ng komunyon, hindi ka nagbigay. Walang bayad yun, Mars. Bakit hindi ka na-excite? Balik tayo dun sa nasabi kong caviar. Kasi may nag-invite dati sa amin, nag-serve ng ganyan, pero para dun sa nag-invite lang. Ay, yung serving, ay, yayamanin. Talaga, makikita mo, mahal yung caviar. Pero konti lang. Umorder din siya para dun sa kanyang pamangkin. Eh, sabi ko, susunod na ako. O-order din niya ako. Di pala. Nga. Pero, naisip ko rin granted, kaya kong bumili. Eh, ba't naman ako bibilin? At bakit ako ma-excite na mabili yun at matikman yun? Ano bang maidadagdag sa akin nun? Hindi naman nagsa-sour graping lang, ha? Palagi ko naman kaya kong bumili nun, eh. Pero bakit ako bibili nun? Eh, ipupupo ko rin naman yun. Ilalabas ko rin naman yun. Ganon ang kaibahan ng ating Panginoon. Na kapag tinanggap natin, siya'y nagiging kasama natin. At kahit na sabihin mo na, Father, para mas maging tao ka, hindi pa ba ako tao? Yung minsang biro natin, expression natin na gano'n, O tao ka na. Hindi pa ba tayo tao? O mas nagiging tao tayo? Anong dapat natin ika-proud doon? Kung ang iniisip natin ay tumataas ang antas ng ating pagkatao, hindi ito yung mas pagiging tao natin. Tumataas ang antas ng ating pagiging tao kapag tayo ay mas natutulad kay Kristo. Sapagkat kahit naman tayo tao, mas advance nga tayo. Halimbawa, sa plants, sa animals, sapagkat kumpara sa kanila, hindi lang tayo buhay, tayo nakakagalaw din. At hindi lang tayo nakakagalaw, nakapag-iisip din tayo. Pero aminin natin na we are far from being perfect. Kasi for many times, nagiging alipin pa rin tayo ng passion natin, ng pride natin, ng selfishness natin, ng greed natin. So much so, na kung minsan, mas masahol pa sa hayop ang asal natin. Kaya wag nating naisin na mas maging tao. Ang naisin natin ay mas matulad tayo kay Kristo. Si Kristo ang modelo ng pagiging tunay na tao, pagpapakatao. Nasabi ko na yata minsan sa inyo na si Jesus Kristo ay naging tao hindi lamang para ipakita sa atin, ito ang Diyos. Tama yon. Tama yon. Pero si Kristo ay nagkatawang tao rin para ipakita sa atin, ako ang modelo ng pagpapakatao. Tularan niyo ako. Ayun. Sapagkat si Jesus ay malaya sa greed, sa selfishness, sa pride. Hindi dahil wala siya niyan, walang tuksong ganyan. May tuksong ganyan sa kanya, pero hindi niya pinatulan yung mga yan. Hindi siya nagpaalipin sa mga yan. Yun ang pagiging tunay na tao, mataas na antas ng pagpapakatao. Now, for that to happen with us, balik tayo sa pagkain. Hindi nga ba't ang pagkain ay malaki ang nagiging epekto sa atin? We become what we eat, sabi nga natin. Kaya yung mga mahilig sa matamis, yan, nagkaka-diabetes. Mga mahilig sa maalat, nagkakasakit sa bato. Yung mga mahilig sa mataba, nagkaka-high blood. Panayin kaya natin, gawin nating regular ang pagtanggap natin sa Panginoon natin upang tayo ay unti-unti niyang mabago, maapektuhan for us to become better persons. Parang naisip ko yung naisip nyo. Kasi habang piniprepare ko rin itong sermon na ito, natanong ko rin yung sarili ko, ako na,
araw-araw halos tumatanggap sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang makaisang beses, madalas. Tuwing linggo, 6 pa misa ko. 6 na beses yan. Tanong, nabago na nga ba ako ng Panginoon? Ang magandang gauge po dito ay binibigay sa atin ng ating Ebanghelyo. Kasi dito narinig natin kung paanong naawa, nahabag si Kristo sa mga tao. Kaya tinulungan niya, pinakain niya ang mga ito. Nakita natin yung pagkakaiba ng reaksyon ng mga disipulo, di ba? Sapagkat sa puntong ito, hindi pa talaga sila nababago ni Kristo. Hindi pa talaga nila natatanggap ng buong puso. Hindi pa talaga sila sumasampalataya 100% kay Kristo, kaya hindi pa sila talaga nababago. Nandun pa rin yung pride, selfishness, yung greed. Pauwiin nyo na po! Sa maabala pa tayo. Si Kristo, mahabagin, maawain, at tumutulong. Mahabagin po ba tayo? Maawain po ba tayo? At tumutulong din po ba tayo? Kahit paano? O baka hanggang habag lang. Tulad nung sabi nung kaibigan ko, nasakay daw siya sa bus, nakaupo siya. Medyo napikit siya. Pagdilat niya, may nakita siyang matanda. Nakasabit lang. Nakatayo lang. Awang-awa daw siya, kaya daw ang ginawa niya, pumikit na lang uli siya. Kasi awang-awa daw siya. Sabi ko, walang yaka. Hindi ganun ang awa ng Diyos. Kaya nga siya nagkatawang tao at namatay para sa atin Kasi awang-awa siya sa atin. Kaya nga siya hanggang ngayon, sumasapiling natin, nagkakatawang tinapay. Para alagaan tayo. Para patatagin tayo, para palakasin tayo. Sapagkat ang laban natin sa buhay na ito, hindi lang naman laban sa pagod ng katawan kundi lalo na pagod ng kalooban. Yung mga stress na yan, yung sakit ng ulo na yan, yung pagiging broken-hearted na yan, mahirap dalhin yan. Yung sinasabi ng Panginoon, halika kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. I don't think He was just referring sa mga physical hardships natin. Madali kasi yan Madali yan Sa spiritual hardships yon, emotional hardships yon, psychological hardships yon. Kasi mas mabigat yung mga dalahin na yon. Hindi naman kayo magsisimba dahil lamang pagod ang katawan niyo. Mas magsisimba kayo pag pagod ang puso niyo. At yun ang ibinibigay sa atin ngayon, ating Panginoong Jesucristo. Yung actions niya dito, di ba? Sa ating Ebanghelyo, yung pagpapakain niya sa mga taong lupaypay, na kinaawaan niya sa Ebanghelyo. O di ba, mayroong prefiguration ng misa ito He took the 5 loaves and the 2 fish. He looked up to heaven. He said the blessing and then broke them. Gave them to the crowd, to the disciples. Misa ito So parang prefiguration. No wonder, itong himalang ito, lahat ng ebanghelista sumulat nito. Bibihira yun Palagi ko nga ito lang Bukod sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ito yung Last Supper of Jesus, yes, meron, pero hindi magkakapareho halos. Ito, magkakapareho halos yung 4 ay ebangelista. So ito yung pinakamahalagang milagro talagang ginawa ni Kristo. And no wonder, kaya pinakamahalaga, ipapakita nito sa atin kung ano magiging aksyon ng Panginoon natin habang sa araw-araw tayo papakainin niya, tayong lahat ng mga kinakaawaan niya. Ang ganda nga po kung isipin natin, kung ano yung ginagawa natin dito, ginagawa rin sa ibang bansa. Iba-iba lang ang ating wika. Pero, ito rin yung structure. Hindi nagkakaiba. Iba lang yung wika. Pero ganito rin. May uniformity tayo. Isa lang paraan ng pagsamba natin. At tandaan yung paraan ng pagsamba natin, hindi natin basta inimbento, recently lang. Mga 10 years ago lang. Hindi. Ang paraan ng pagsamba na ginagawa natin ay simula pa sa mga alagad.
Kaya wag niyong isipin na iniimbento lang natin ang lahat. Lalong-lalo na yung sasabihin natin, ang tatanggapin natin mamaya ay katawan ni Kristo. Kapatid, hindi basta hindi inimbento ng simbahan niyo. Noon pa man, ganun na ang paniniwala ng mga apostol. Tandaan po niyo yun. Tandaan niyo yun. Hindi lang ito turo na basta sumulpot. No! Noon pa man, ganito na. At maintindihan mo rin talaga kung bakit sa ibang relihiyon o sa ibang sekta, hindi sila talaga naniniwala na si Kristo ang tinatanggap nila. Para sa kanila, simbolismo lang yon. Hindi mo naman masisi. Bakit? Hindi naman sila nasa simbahan ito eh. Hindi naman sila direct successor ng simbahan ito eh. Hindi naman sila galing dito eh. At wala silang pare na po pwedeng gamitin ng Panginoon, na hinirang ng Panginoon simula pa sa mga apostol para baguhin ang ordinaryong tinapay, maging instrumento upang maging katawan ng Panginoon. Maintindihan mo sila. Sabihin nila, paglalaban pala, hindi, simbolismo lang yon. O talaga simbolismo sa inyo, sa amin hindi. Kasi may karapatan kami at may kakayanan kami na sabihin, tinatanggap namin katawan at dugo talaga ni Kristo. Kaya nga, sabi ni Santa Faustina, kung meron naman kaiinggitan sa atin, ang anghel, isang bagay, alam niyo kung ano? Ito, Eucharistia. Bakit? Sapagkat sa ating pagkatao, na meron tayong laman, di lang naman tayo, espiritu Siya espiritu lang, yung mga anghel, espiritu lang. Tayo may laman. Pero sa ating pagkatao, dito, heaven meets earth, bumababa ang langit dito, tinatanggap natin ng lubusan si Kristo. Something that the cherubim, the seraphim, and even the highest of the angels do not have access with. Hindi nila naranasan ito. Kaya hindi kalabis ang sabihin, pag nangungumunyon tayo, nakatunghay ang mga anghel, na para bang, kasi hindi nila alam kung anong pakiramdam. Yun ang lamang natin sa kanila. Nakalulungkot lang kung hindi tayo na-excite talaga. Pag ganun mga kapatid, tandaan ninyo ha, wala sa Panginoon ng mali, wala sa Panginoon ng kulang, nasa sa atin. Nasa sa pananampalataya natin. Hindi nagbabago yan. Yun pa rin yan. Hindi kapag hindi ka naniwala, nagiging 90% na katawan na lang ni Kristo. No, 100%. Siya at siya yan. At pwede mong i-google, sa lahat, makikita mo may mga Eucharistic miracles. Kaya talagang baguhin ng Panginoon kahit yung lasa at kahit yung itsura, na maging lasa at katawan talaga ng tao. Pero hindi naman niya gagawin yun. I mean, hindi niya gagawin normally. Kasi alam niyang mandidiri tayo pag ano. Pero kaya na kung nga gagawin mo ang lahat para sa minamahal mo ang Diyos pa kaya na kayang gawin ng lahat para sa kanyang minamahal. Kaya sana pag-igtingin natin ang pananampalataya natin dito. Kasi malaki po ang nawawala sa atin. Kapag iniraraos na lang natin ito ng parang ganun lang. Salamat at pumupunta kayo dito. Yung iba galing-galing pa sa iba't ibang parokya. Hindi ko alam kung ano pinupuntahan ninyo. Aircon ba? Dahil ba sa aircon? O dahil ba sa paminsan-minsang okay ang sermon? Sabi ko sa inyo, walang halaga ang lahat ng yan. Kahit ang sermon, walang halaga kung wala ang Eucharistia. Kahit hindi ako mag-sermon, kahit walang aircon, kahit pangit ang sound system, basta mamaya tanggapin mo ang katawan ni Kristo, sold na sold. Yun ang kailangan mo. Yun ang pinakamahalaga. Kaya kahit saan ka magsimba, pare-pareho lang yun. Yun sana yung maramdaman natin. Yung maniwala talaga tayo na si Kristo ang tinatanggap natin. Kaya ngayon po, sasakatuparan na rin natin dito. Actually, marami na ang gumagawa nito. Sasabay na po tayo. Sa buong diocese ng Malolos, gagawin na po ito mula ngayon. Pagkatapos ng recitation or singing of Santo, 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 luluhod po kayo. Hanggang sa
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat. Amen. Bago mag-ama namin, doon pa lang tayo tatayo, ha? Pag-igtingin natin ngayon ang devotion natin sa banal na katawan at dugo ng Panginoon. Kasi ito yung talagang nourishment na ngayon ay ibinibigay niya sa atin sa mga nakakapagod sa buhay natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat at naaawa ka sa akin. At hindi ka lang basta naaawa, gumagawa ka pa rin ng paraan. At isa sa pinakamagandang paraan, ang banal na pakikinabang. Panginoon, tulungan mo ako. Katulad ng panalangin ng mga apostol, naniniwala ako pero minsan, hindi 100%. And so help my unbelief, increase my faith. Tulungan mo kung mas maramdaman ka sa banal na Eucharistia. Lalong-lalo na sa panahon na kailangan ko ang lakas na nanggagaling sa iyo sapagkat napapagod hindi lang ang katawan ko, kundi lalong-lalo na ang puso ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Palakasin mo ang kalooban ko. Alleluia! Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Malabong malabo yan. Alleluia! Ang sagot sa panalangin mo ay nasa Eucharistia. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo'y kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maniwala ka sa Kanya. Tanggapin mo siya. Wala nang ibang pinakamaganda pang paraan. Siya lang talaga ang salita niya, ang katawan at dugo niya. Libreng binibigay. Panapikan mo. Hindi yung konting ulan, natatakot ka nang magsimba, ayaw mo na. Ganun ba ang tunay na naniniwala kay Kristo? Abay, baka kahit bahang-baha, pumunta ka ng simbahan kung naniniwala ka talaga na si Kristo ay narito. Check your faith. Tingnan natin ang pananampalataya natin. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven
and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Through the body and blood of your Son, O Father, you have established your relationship with us and saved us from sin. With the grace of your Spirit, nourish our body and soul as we say, God of life, sustain us. God of life, sustain us. Loving Father, empower the Pope, bishops, priests, deacons, and lay people, that through your Spirit we may become the nourishing bread that feeds the world's hungry in need for your word. We pray. God of life, sustain us. Loving Father, enlighten those who govern, that they may serve with compassion and competence towards greater praise, service, and reverence of your holy name. We pray. God of life, sustain us. Loving Father, may our Eucharistic meal inspire in us that the seek the salvation of others, communion that desires reconciliation and unity, and the joy that anticipates presence in the heavenly banquet. We pray. God of life, sustain us. Loving Father, welcome our departed loved ones into your heavenly feast. May their bereaved families find peace and consolation in your promise. We pray. God of life, sustain us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. God of life, sustain us. Father, may the body and blood of your Son satisfy the needs of our body and soul, that we too may become nourishment to each other in your Spirit through Christ our Lord. Amen. Offertory. Katulad ng mga buti na upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y matipon din at maging bayan mong gidig. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging alak. Sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan. Kami nawa'y maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyan. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo
tayo'y nagpupugay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasik, magiging katawan ni Kristo, anak mong ginigiling. Pagkaing buhay ang atin, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas, na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayumay. Inumin, dudutay kaligtasan, paspasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoon, nagmamahal. Habang inaalalay na ko niyang sarili, agalay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasik, magiging katawan ni Kristo, anak mong ginigiling. Pagkaing buhay ang atin, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas, na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inuming dulutay kaligtasan, paspasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal.
Pagpalain pati kami, bayad mong nagdarasal. Sumami nawa si Kristo, Panginoong nagmamahal. Habang inaalalay ako niyang sarili, Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and of peace, whose signs are to be seen in mystery in the offerings we here present. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your Lift spirit, up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper with his disciples or apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished Lamb, the acceptable gift of perfect praise. Nourishing your faithful by this sacred mystery, you make them holy so that the human race, bounded by one world, may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament, so that bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and of earth sing a new song in adoration, and we, with all the host of angels, cry out, and without end we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray
that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri, ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil, and grant us peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po, peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us.
Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, But only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat. Inuming inihahain, dugo ni Kristong butihin, hinati-hati pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating mahal. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat.
Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. At maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Also included in the intention of this Holy Mass, the eternal repose of the soul of Lourdes Shoti, Orio, and Iska. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busina. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang lihan, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat,
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lason at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na napakalaking tulong para sa maraming mga simbahan, parishes at institusyon. Marami pong salamat sa inyo. Hindi nyo alam kung gaano kalayo ang nararating na mga binibigay po ninyo. Yung mga ini-insert po natin pa konti-konti sa flag. Of course, yung mga chapels, pero yung mga ini-insert natin pa konti-konti na mga individuals na tinutulungan natin. And I mean it, pa konti-konti lang yan. Marami po tayong natutulungan. Ayaw ko lang pong ipaalam sa lahat kasi nahiya din naman ako sa tinutulungan natin. Salamat po. Basta nakararating sa dapat puntahan. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us all, including our loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your